sawa ka na nga sa mga nilaga at sinigang pero nilalamig ka kaya gusto mong kumain at humigop ng sabaw? Bakit hindi ka magsopas mga kamare? Ituturo ko sa'yo kung paano magluto ng napakasarap na sopas. Mga kamare, hindi natin kailangan kumain ng kanin 3 beses sa isang araw. Pwede natin i-substitute ang sopas either sa umaga, tanghali, or hapunan. Sabi nga nila usually daw isineserve ang sopas pagka merong mga may sakit. Pero hindi naman natin kailangan magkasakit para makakain tayo ng sopas, di ba? Pwede kang kumain yan anytime mga kamare. Ito nga ay masustansya dahil may kasama na itong manok at gulay. May pasta na rin at sauce na napakalinamnam. Ayan mga kamare, inumpisahan ko nga ito sa pagluluto ng pasta. Usually talaga ay binubukod ko ang pagluluto ng pasta dahil pag isinama mo ito sa pagluluto kasama ng sabaw ay sisipsipin ito ang sauce ng ating sopas. Ayan nga mga kamare, ihalbos na rin natin ng bukod ang ating mga manok. Lalagyan lang natin ito ng asin. Papalabigin natin yan kapag naluto na ito at pagpipira-pirasuhin. Samantalang habang nagpapalambot nga tayo ng manok dito, ay uumpisahan na natin maggisa ng ating mga ingredients. Naglagay na nga pala ako dito ng mantika at naglagay din ako dito ng kaunting butter pampalasa. Naglagay na nga pala ako dito ng pinitpit na bawang mga kamare at sinama ko na rin ang balat pampadagdag ng lasa at aroma. Iminekush-mekush ko na nga lang ito mga insan at hindi na rin nagtagal ay sinunod ko na rin ang aking mga sibuyas. Bali isang buong malaking sibuyas nga ang aking inilagay dito. Ginayat ko lang ito ng mga ganitong size. Hindi ko talaga ginagayat ang bawang mga kamare, pinipitpit ko lang kasi may kakaibang lasa ito kapag sinasama natin sa sopas. Gumamit nga pala ako dito mga kamare ng 5 malalaking karos at ginayat ko nga lamang ng papaganyan. Siyempre isasama din natin yan sa gisa para mas masarap. Tapos hindi na rin nagtagal ay isunod ko na rin ang aking mga beans. Medyo kukunti na nga lamang ang aking beans pero okay na lang din kaysa naman sa wala. As usual, igigisa-gisa natin yan. Papalabasin natin ang mga lasa ng ating mga gulay. Then isusunod na natin ang ating manok na ninitnit. Ninitnit ang term sa Batangas o kaya naman hinimay-himay o pinira-piraso, ganun. Tapos mga kamare ay hindi na rin nagtagal nga ay maglalagay na rin tayo dito ng 1 litrong tubig mga kamare. Bali, pinakulo ko na nga ito sa kettle para mas mabilis. Dahil kung dito pa natin ito ihintayin kumulo, aabutin tayo dito ng 48 years. Sobrang tagal naman, Nor. Uumpisahan na rin natin itong palasahan mga kamare. So maglalagay nga tayo dito ng patis. Ang patis mga kamare ay depende na rin sa inyong ninanais. Kayo na lang bahalang mag-adjust. Nagbudbud na nga rin pala ako dito ng paminta at garlic powder mga kamare. Tapos hinalo-halo ko na nga ito. Then isinunod ko na nga ang aking cubes. Bali mga kamare, naglagay nga pala ako dito ng 1 pirasong chicken cubes. Then after 5 minutes nga mga kamare, dahil kumukulo na nga ito agad ng bonggang-bongga, ay isinunod ko na rin ang aking mga pasta na aking napakuluan na. Medyo hinafcook ko nga lang din ang aking pasta dahil ayaw ko nga itong madurog dahil nga ibabalik natin ulit dito. Ang mahalaga makasipsip lang ng tubig. Kapag hindi mo kasi ito pinakulo ng separate, ay talaga namang uubusin yan ang sabaw ng ating sopas mga kamare. At ayan, kapag nasettle na nga ang ating pasta dito at kumukulo na, ay ilalagay na rin natin sunod ang ating evaporated milk. Bali maglalagay nga tayo dito ng 1 latang evaporated milk. Na siya naman talagang magpapakreamy ng ating sopas. Kapag ka naibubos na nga lahat ng 1 buong lata ng evaporated milk, ay maglalagay na nga tayo dito ng asin na pampalasa pa. Mga kamare, tandaan, kung talagang medyo natatabangan pa nga kayo na po ang bahalang mag-adjust. Pwede po tayo magdagdag pa ng patis. Sa mga puntong ito nga mga kamare, dahil nailagay na nga natin dito ang ating gatas, ay wag nating tatantanan itong haluin. Haluin natin ito ng dahan-dahan para maiwasan nating mamuo-muo ang ating mga gatas mga kamare. At ang apoy naman natin mga kamare ay medyo hihinaan natin para naman hindi malubsak ang ating pasta. Ayan nga, nasa final touch na talagang ating sopas. Maluluto na nga ito. Intayin lang natin itong mag-boil thoroughly para naman ma-make sure natin na naluto talagang ating gatas. So pagka kumulong-kulo na nga ito kasama ng gatas mga kamare, ay luto na at pwede na tayo mag-serve. Ayan, kaya nga nagsasandok na tayo dito. Kung nakarating na kayo sa part ng video na to at nanonood pa rin kayo, ibig sabihin po ay na-enjoy nyong manood ng aming mga videos. Kaya naman, gusto ko pong malaman kung saang parte po kayo ng mundo nanonood o kung saang parte kayo ng Pilipinas nanonood. Ayan nga, at tiki man time na mga kamare. Wow! Yummy. Yummy. Ayan mga kamare, ganyan po ako magluto ng sopas. Yummy. Kain tayo sa sopas. Kasi ano yan? Kasi don't do that.
Kain tayo, sopas. Eto na nga ang mga kaibigan ni Daddy na lasing na sa pagkain ng sopas at ng aking humba. Ayan. Kaya mga kamare, masarap nga din pala ang sopas na lagyan ng itlog o kaya ng hotdog. Depende na nga yan sa preference ninyo. At kinabukasan pa nga ay mas sumarap pa nga ito. Tignan nyo nga at may sabaw pa rin, di ba? Maniwala kayo sa akin. Kaya kailangan ninyong ibukod ng pagpapakulo ang mga pasta. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Love you all. Bye!